Isang patay na babae ang nakitang nakasilid sa plastik sa ilalim ng kama sa Bataan. Hulikam naman sa Batangas ang pambubugbog ng mister sa kanyang misis dahil umano sa selos na ikinamatay ng biktima. Ang mga krimen sa probinsya sa pagtutok ni Darlene Kai. Duguan at tila naghihingalo ang babaeng ito nang lumabas sa bahay sa San Jose, Batangas. Bigla siyang hinatak ng kanyang mister na galit at pinagsusuntok siya sa muka. Mahayop ka! Kita mo ka na mahayop ka! Kita mo ka na! Alam mo, hindi pa kayo ka! Saka umalis ang lalaki na may mga dugo sa damit. Bago pala nito, pinagsasaksak na niya ang misis sa loob ng bahay. Sinubukan pang tumayo ng biktima para makatakas. Pero hindi pa nakalayo, nalagutan na siya ng hininga. Sa investigasyon ng pulisya, may matinding pagtatalo ang mag-asawa. Selos ang isa sa nakikitang motibo sa krimen. Ang suspect nagtago sa isang balon malapit sa kanilang bahay. Natuntun siya sa tulong ng thermal drone ng pulisya. Nang maaresto ang lalaki, nang hihina umano siya. Lumalabas kasing meron siyang diabetes at nagka-seizure pa. Isinailalim sa hospital arrest ang suspect na mahaharap sa reklamong parricide. Sa Bataan, isang babayang natagpo ang nakasilid sa garbage bag na iniwan sa ilalim ng kama. 3 araw na umanong patay bago natagpuan ng mga kaanak ang biktimang 35 anyos na binigti gamit ang kawad ng kuryente. Tingin ng mga kapatid ng biktima, ang asawa niyang security guard ang may kagagawan. Naghiwalay po talaga sila dahil yung lalaki ng babae po. Ang gusto niya mangyari, magkabalikan silang mag-asawa. Kaya ayaw na po ng kapatid ko. Ibang klase yung ginawa niya sa kapatid namin. Brutal yung ginawa niya. Patuloy na tinutugis ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pista ng Senyor Santo Niño ngayong weekend, isa po yan sa mga pinakaingranding pagdiriwang ang sinulog sa Cebu. Kanina daan-daang sasakyang pandagat ang lumahok sa kanilang fluvial procession. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pit Senyor, Nico. Pit Senyor Ivan, sa kabilangan ng banta ng pag-ulan, maraming mga deboto ang nagtungo sa mga pantalan upang abangan ang galyon sa isinagawang fluvial procession hanggang sa reenactment. Mula sa Naval Forces Central sa Lapu-Lapu City, isinakay sa galyon ang imahe ni Senyor Santo Niño, pati ng mga imahe ng Birheng Maria at San Jose. Hudyat ito ng fluvial procession ng imahe ng Santo Niño sa kahabaan ng Mactan Channel kaninang alas 6 ng umaga. Sa tala ng PCG, umabot sa 420 registered vessels ang lumahok sa sea procession. Ang bahagi ng Pier 1 sa Cebu City, puno rin ng mga debotong naghihintay sa prosesyon sa dagat. Pagdaan ng prosesyon, nagpugay ang mga deboto at itinaas ang kani-kanilang mga imahe ng Santo Niño. Dumaong sa pantalan ang galyon alas 8 ng umaga. Mula roon, ibinaba ang mga imahen para iprosesyon patungo sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa dami ng mga deboto sa tabing kalsada, nagsilbing human barricade ang mga pulis at mga sundalo. Binasbasan ni Cebu Archbishop Alberto Uy at Archbishop Emeritus Jose Palma ang mga imahen at ipinagdasal ang mga biktima ng Binalio trash slide pati kanilang mga kaanak. It's my first time. I was so excited. And then I saw many people with their faith, no? Very strong, powerful. We offered masses already, especially yesterday, no? It was a day of mourning and we asked all the parishes, the priests to offer their masses for the intentions of the victims and their families, no? So we continue to hope. May buhay pa. Kung wala na, we surrender everything to God. Despite the predictions of a typhoon, the forecast, we only have a very perfect weather. Salamat sa Diyos. We always pray, for the repose of the departed and strength to the family. Alas 9 ng umaga, sinimulan ang reenactment ng pagtatanim ng unang krus sa Pilipinas, ang unang binyag, ang unang kasal at ang pagbibigay ng unang imahe ng Santo Niño. Nagtapos ang reenactment sa pagsasayaw ng sinulog ng mga deboto. Ngayong hapon, inilabas sa Basilica ang imahen para iprosesyon sa mga pangunahing kalsada ng Cebu City.
Kabilang sa sumali ang iba't ibang organisasyon at mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan. Isa ang solemn procession tuwing bispiras sa pinakadinadaluhan ng tao tuwing Fiesta Senior. Pagkatapos ng procession, ibinalik ang imahen sa basilika na nagdaraos ng misa. Matapos nitong misa, Ivan, ay susunod itong traditional religious sinulog kung saan isasayaw ng mga deboto maging ng mga pari ang kanilang mga panalangin at pasalamat sa Batang Jesus. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Patay ang 2 taga Matnog, Sorsogon matapos matabunan ng lupa kasunod ng malakas na ulang dala ng Bagyong Ada. At sa Albay naman natangay ng ulan ng lumang lahar deposits mula sa Bulkang Mayon. At mula po sa Legazpi, Albay, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Pia, nagdala nga ng matinding pag-ulan ang Bagyong Ada dito sa Bicol Region at dito nga sa Albay ay may mga naitalang pagbaha at pagragasa ng old deposits ng lahar. At doon naman sa Sorsogon, 2 katao ang nasawi sa naganap na landslide. Pahirapan ang pagsagip sa 2 individual na natabunan ng lupa at malaking bato kaninang madaling araw sa Matnog, Sorsogon. Pero patay na sila nang makuha. Ayon sa mga otoridad, inabot ng 5 oras bago nakuha ang mga katawan. Ang pagguho ay bunsod ng malakas na ulan sa Sorsogon simula kahapon dahil sa Bagyong Ada. Sa napakalawak po ng mudslide. Sa Baras, Catanduanes, hindi madaanan ng isang highway dahil sa kapal ng putik at debris na naanod mula sa bundok. Isinara muna sa trapiko ang kalsada at naglatag ng alternatibong ruta. Sa bayan naman ng San Miguel, isang spillway ang hindi rin madaanan dahil sa rumagasang baha. Sa Virac, kabisera ng Catanduanes, malakas din ang agos ng tubig sa Danicop Spillway. Isang bus namang tumirik sa gitna ng baha ang pinagtulungang itulak. Sa bayan ng Caramoan, halos mag-zero visibility dahil sa malakas na hangin at ulan. Isang paaralan doon ang pinasok ng baha. Pati ilang nicho nasira nang gumuho ang kinatitirikang lupa. May mga punto ding nabuksan at nasira dahil din sa ulan. Sa San Andres, nagmistulang ilog ang bahagi ng isang highway. Agad nagsagawa ng tulong ang pulisya sa mga dumaraan. Sa bayan ng Viga, inilikas ang mga residenteng naninirahan sa high-risk areas. Patuloy ang isinasagawang pagresponde ng mga otoridad sa buong Catanduanes. Sa Presentasyon, Camarines Sur, natabunan ng lupa na may kasamang puno ang isang kalsada bunsod ng landslide. Isinarado naman ang Salvacion Spillway sa Daraga, Albay dahil sa malakas na agos ng tubig. Hindi na rin madaanan ang Inarado Spillway, pwede ng Gudyao Spillway dahil sa baha. Ang ginubatan na Mayon Road sa Barangay Masarawag, ganito ang sinapit ng tangay ng tubig ang old lahar deposits dahil sa malakas sa pagulan dulot ng Bagyong Ada. May puntong hanggang tuhod pa ang baha sa Purok 8. Pag ganito pong malakas ang ulan, dito po rumaragasa yung tubig na may kasama pong mga ganitong deposito, no, mga buhangin na ayon po sa APSIMO o yung kanilang parang PDRRM o dito sa Albay ay mga lumang lahar deposits. Dito po yan napupunta sa Ginubatan, Mayon Road. At may pagkakataon po na may mga sasakyan dito na patungo doon sa Ligao City ang nababalahaw. Mabuti na lang po may mga bumabalik-balik ng mga residente dito. Sila po yung tumutulong sa mga nababalahaw ng mga motorista. Dagdag pahirap sa mga motorista ang naiwang buhangin at mga bato. Gaya ng truck na ito na napalahaw. Ipinag-utos agad ng alkalde ng Ginubatan ang clearing ng kalsada. Kita mo naman, muddy. So talagang dyan pa lang makikita mo na may kasama na po yan na lahar. Kaya pag ordinary rain na kaling dito yung natin, makita mo clear talaga siya. Ang dating daanan tungo sa Barangay Manila, nawasak na ng lahar. Pabutit nailikas na ang mga residente bago pa man ito ma-isolate. Pero ang magsasakang ito, hindi agad nakatawid. Kanina, nung malakas pa, hindi pa kami katawid kami. Kanina. Ngayon, kanina pag pinaano namin yung ba. Yung may na, tapos kami tumawid. Kanina umaga, kahit may mga pag-ulan,
Tanawang bulkang Mayon sa bahagi ng Daraga at mapapansin ang pagdaloy ng uson sa dalisdis nito. Sa huling tala ng APSIMO, umaabot ng mahigit 11,000 ang inilikas sa 8 lokalidad ng Albay dahil sa bagyong Ada. Pia, sa mga sandaling ito hindi na natin nararamdaman yung mga pag-ulan pero bumubugso pa rin yung hangin at sabi naman ng APSIMO ay patuloy nilang minomonitor kung meron bang nasaktan o napahamak sa pagdaan ng bagyong Ada dito sa kanilang lalawigan. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Pia. Ingat kayo dyan at maraming salamat, Ian Cruz. Alamin naman natin ang latest sa bagyong Ada mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ivan. Mga kapuso, mas ramdam na ngayon ang pananalasa ng bagyong Ada na posibleng magtagal pa sa bansa hanggang sa susunod na linggo. Sa ngayon po, nakataas ang wind signal number 2 sa eastern portion ng Camarines Norte, eastern and central portions ng Camarines Sur, ganun din sa Albay at pati na rin sa Catanduanes. Wind signal number 1 naman na nakataas sa southeastern portion ng Isabela, Aurora, eastern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands, Marinduque, eastern portion ng Romblon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Sorsogon at ganun din ang Masbate. Kasama rin dito ang northern Samar, northern and central portions ng Eastern Samar, northern at central portions ng Samar at ganun din ang Biliran. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po makaranas sa mga pagbugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Huling namataan, ito pong sentro ng bagyong Ada sa coastal waters ng Pandan, dyan po sa may Catanduanes. Taglay lakas ang hangin na abot sa 85 kilometers per hour at yung bugso naman ito aabot sa 105 kilometers per hour. Pahilaga-hilagang kanluran ang kilos ito ngayon sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy yung paglapit nitong bagyong Ada dito sa may Southern Luzon at kapag medyo mas gumilid pa po yan, pakanluran, ay pwedeng maglandfall dito sa bahagi ng Catanduanes. Mga kapuso, mula bukas, unti-unti na pong liliko itong bagyong Ada at gagalaw yan sa looping o paikot po na direksyon. Iikot yan dito sa dagat at posibleng magtagal pa yan hanggang sa Miyerkules next week. May chance ring lumakas ito bilang severe tropical storm pero mga kapuso, sa susunod na linggo ay posibleng humina naman yan bilang tropical depression o low pressure area. Ayon po sa Pag-asa, yung galaw at yung lakas kasi nitong minomonitor nating bagyo ay naimpluwensyahan po ng high pressure area at malamig na hanging amihan. Bukod naman sa pabugso-bugsong hangin, ay magdadalhin po ng mga pag-ulan yung hanging amihan at pati na rin yung bagyong Ada. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, maulan pa rin ang panahon dito yan sa Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon Province, Aurora, Cagayan at pati na rin sa Isabela. May mga matitinding buhos ng ulan, kaya nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha o landslide. Ganon din yung lahar flow sa mga lugar na malapit po sa nag-aalborotong Bulkang Mayon dyan po sa Albay. Magpapatuloy yung mga pag-ulan sa nabanggit na lugar sa hapon at pati na rin sa gabi at posibleng magkaroon na rin po ng mga kalat-kalat na ulan sa may Zamboanga Peninsula, dyan din po sa ilang bahagi ng Barm, Soxargen at maging sa Davao Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, posible rin po yung mga panakanakang ulan. Sa Metro Manila, mababa pa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero maging handa pa rin sakaling magkaroon po ng mga biglaang pag-ulan o localized thunderstorms. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Positive vibes ang hatid ng mga fur baby na nakihalabira sa Dinagyang Festival sa Iloilo City. May sarili din silang Pets-tival habang suot ang kanilang dinagyang costumes. May mga naka-headdress sa aso at may mga nakasuot pa ng warrior costumes. Samantala, may gaganapin ding pet parade para sa mga fur baby sa distrito ng Mandurriao sa January 24. Matindi man ang iyakan at bangayan on-screen, mamimiss pa rin ng cast ng GMA Afternoon Prime Series na Cruz versus Cruz ang kanilang bonding sa set. Emosyonal nilang pinanood ang pinali ng serye kasama ang kanilang buong team. Yan ang chika ni Athena Imperial. Sabay-sabay pinanood ng cast, production staff at crew ng Cruz vs. Cruz ang finale ng GMA Afternoon Prime Series.
puno pa rin ng emosyon ng last episode. Sa halip na kamuhian ng viewer si Hazel Cruz na ginampanan ni Primera Kontrabida Gladys Reyes, nang ibabaw ang awa sa kanyang karakter. Ramdam kasi sa pag-arte ni Gladys ang sakit ng pagmamahal na hindi nasuklian. Nakakatuwa kasi kami na ngayon gumawa nun, naiiyak pa rin kami, affected pa rin kami. Ramdam din ang hugot ni Navina Morales as Felma Cruz at Neil Ryan Sese as Manuel Cruz na naisapuso na ang roles dahil sa halos isang taong pagganap sa kanilang mga karakter. Ako very grateful tsaka thankful na naging part ako ng show na to at sumugal sa akin ng GMA Network para ibigay sa akin yung role ni Manuel Cruz. Not all teleseries na ganitong ka-close at kasaya. That's why isang karangalan na kasama po ako sa Cruz vs. Cruz. 4 times a week ang taping ng Cruz vs. Cruz, kaya masisempang sang lahat ngayong tapos na ang serye. Actually, lahat na akalain mong intimidating at first, masaya pala sila, kalog sila, sarap kasama. Hindi kami naboboard, hindi kami napapagod. Kasi yung bond yung fun. Pagkatapos ng Cruz vs. Cruz, bibida si Vina sa Born to Shine kung saan isa-showcase ng aktres ang kanyang singing prowess. I did a lot of research. And isa na rin yung maybe it helps, it added because I have a different look. Nakita nyo naman, nakaayos ako, artista, singer, diva. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson.